Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Allen Vinluan at samahan niyo akong alamin ang ika-6 na pong kabanata ng No Limitang Ere na pinamagatang ikakasal na si Maria Clara. Para sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga tauhan, talasalitaan, buod at kaugnayan ng kulturang panlipunan o politika ukol sa kabanatang ito. Simulan muna natin ang pagtukoy ng mga tauhan sa kabanatang ito upang lalo nating maunawaan ang kwento. Kabilang narito si Kapitan Tiago. Siya ay isang mayamang negosyante at ang ama ni Maria Clara. Sa kabanatang ito, pinakita ang kanyang kasiyahan at pagiging mapagpasalamat dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Si Kapitan Tinong, isang karakter na nagpapakita ng reaksyon ng isang ordinaryong tao sa maaaring mangyari pag lumapit sa pamahalaan. Si Linares, siya ang itinalagang mapapang-asawa ni Maria Clara. Ang papel niya sa kabanatang ito ay maging simbolo ng mga ambisyong panlipunan at politikal na hangarin ni Kapitan Tiago. Mag-asawang de Espadaña, mga kamag-anak ni Linares at dumalo sa kasal ni Maria Clara. Si Maria Clara, siya ang anak ni Kapitan Tiago na pinipilit na ipakasal kay Linares. Sa kabanatang ito, ipinahayag niya ang kanyang tunay na damdamin kay Ibarra. Si Crisostomo Ibarra, ang dating kasintahan ni Maria Clara at ang tunay niyang minamahal. Si Elias, ang kaibigan at tagapagtanggol ni Ibarra. Sa kabanatang ito, ipinakita niya ang kanyang pagiging matapang at matulungin. Teniente Gubera, isang matapat na opisyal na nagbibigay alam sa mga tao na hindi mabibitay si Ibarra, kundi ipapatapon. Padre Salvi at Padre Sibila, mga paring dumalo sa kasal. Al Perez, isa pang personalidad na dumalo sa kasal. Bago tayo dumako sa buod ng kabanata, linawin muna natin ang ating bokabularyo sa pamamagitan ng pag-alam ng mga salitang ito. Hinuli, kinulong, paligtad, kaiba sa inaasahan, palasyo, tahanan ng hari o reyna. Ito'y simbolo ng kapangyarihan. Azotea, bahagi ng tahanan na nasa pinakataas, karaniwang balkonahing wala o kakaunting bubong. Yumao, namatay. Busisi, suriin o tingnan ng mabuti. Luha, tulo o patak mula sa mga mata. Ngayon ay dumako na tayo sa buod. Sa kabanatang ito, ipinakita ang kasiyahan ni Kapitan Tiago dahil hindi siya hinuli o tinanong man lamang ng pamahalaan. Bilang pasasalamat, nagpamisa siya sa iba't ibang simbahan. Samantala, baligtad ang nangyari kay Kapitan Tinong, na dumulog sa pamahalaan at nagdulot ng karamdaman at takot sa kanya. Dumating sina Linares at ang mag-asawang de Espadaña sa bahay ni Kapitan Tiago. Pinag-usapan nila ang nilalapit na kasal ni na Maria Clara at Linares. Nagpasya si Kapitan Tiago na ipakasal ang anak kay Linares dahil sa kanyang paniniwala na mabubuksan ang pinto ng palasyo para sa kanya. Sa kasalan, dumalo ang iba't ibang personalidad tulad ni na Padre Salvi, Padre Sibila, ang mga Franciscano at Dominicano, ang Alperes, ang mag-asawang de Espadaña, at si Teniente Gubera. Usap-usapan ng mga bisita ang nalalapit na kasal ni Maria Clara at Linares. Isa sa mga babaeng bisita ang nagsabing tanga si Maria Clara dahil sa pag-aakalang kayamanan lamang ang habol ni Linares. Tinanggal ni Teniente Gubera ang takot ng lahat na maaaring mabitay si Ibarra at sinabing ipapatapon lamang ito. Pumunta naman si Maria Clara sa azotea ng kanilang tahanan. Doon, nakita niya ang isang bangkang dahan-dahang lumalapit sa tapat ng kanilang bahay. Punong-puno ng damo ang bangka at may sakay na dalawang lalaki, sina Elias at Ibarra. Lumalabas na iniligtas ni Elias si Ibarra mula sa kanyang kamalasan. Dumaan lamang si Ibarra upang sabihin ang kanyang nararamdaman kay Maria Clara at bigyan siya ng kalayaan magpasya tungkol sa kanilang kasunduan. Dahil dito, inamin ni Maria Clara ang dahilan kung bakit siya ipapakasal kay Linares. Sabi ni Maria Clara, napilitan lamang siya talikuran ang kanilang pag-iibigan dahil sa kanyang yumao na ina at sa kanyang dalawang amang nabubuhay pa.
Ngunit sinabi niya na hindi niya mahal si Linares at tanging si Ibarra lamang ang kanyang tunay na minamahal. Mahigpit na niyakap at binusisi ng halik ni Ibarra si Maria Clara. Sa isang iglap, tumalon si Ibarra pabalik sa pader at sumakay muli sa bangka. Samantala, lumuhod si Elias sa harap ni Maria Clara at nag-alis ng kanyang sombrero. Saka umalis palayo sa kanilang lugar habang tumutulo ang mga luha ng dalaga. Sa ika-6 na kabanata ng No Limitang Ere, na pinamagatang kakasal ni si Maria Clara, makikita natin ang malalim na kaugnayan ng kulturang panlipunan at politika ng mga Pilipino noong panahon ng mga Espanyol. Ang sapilitang pagpapakasal ni Maria Clara kay Linares ay nagpapakita ng impluwensya at kontrol ng simbahang Katoliko at kolonyal na pamahalaan sa mga personal na buhay ng mga Pilipino. Pinapakita rin ng kabanata ang pagpapahalaga ng mga Pilipino sa pamilya, kung saan handang magsakripisyo ang mga Pilipino para sa ikabubuti ng kanyang mga mahal sa buhay. At dito na nga nagtatapos ang ating pagsasaliksik sa ika-6 na kabanata ng No Limitang Ere. Sana ay may natutunan kayo at maraming salamat sa pakikinig.